Good day, everyone. Welcome to our sixth lecture class or our episode 6. So, karon taas-taas na nga itong mga topic, no? Tapos, daghan-daghan na pod ang topics nga masulod sa ato ang midterm exam. So, hopefully, no, nga nasubaybayan yun ninyo og nasabtan yun ninyo og ayo ang mga videos. Okay? So, let's proceed para mahuman na ta. So, our topic for today is about traverse surveying. So, unsa man ang traverse surveying? So, traverse is a method in the field of surveying to establish control networks. Traverse networks involve placing survey stations along a line or path of travel, and then using the previously surveyed points as a base for observing the next point. So, kaning traverse surveying, kakita naman ang subdivision plan. Dili subdivision nga, literal nga subdivision na, kanang itong subdivision plan sa mga yuta. Kung makita mo ng mga subdivision plan sa mga yuta, di ba, composed of lines, dagan nga lines, tapos nana sila ihatag nga table, wherein nakabutang ang kanang 1-2, so kanang from point 1 to point 2 kay mao daw ni ang iya ang angle, mao po ni ang distance. Next kay from point 2 to point 3, so mao daw na ang iya ang distance, mao po na ang iyang angle dito. So mao na siya ang sa traverse surveying. So hinahihay na tagsulod sa kung unsa ang field na gyud sa surveying, kung unsaon pag trabaho naan. Okay, let's proceed. So, sa traverse surveying, there are two very important components nga atong timan-an og atong ila-ilahon, pinaka-basic. So, it is the latitude and the departure. So, latitude, it is always measured parallel to the reference meridian, or known as the north or south projection, or the Y component. Next, departure. It is always perpendicular to it. So, perpendicular na siya always sa latitude, or the east or west projection, or the X component. So, sa makita ninyo diri sa kilid, natay Cartesian plane dere, no? So, mao ni siya ang atong latitude. Kaning north component, diba? Gingon diya nga mao na siya ang north component, no? Ang makita po dere, ang ato da yung X component is the departure. So, muna siya. So, kung mo niya ang ato ang given line at a certain distance, so para makuha ni siya, mo niya yung latitude, maupod na ang iya ang departure. So, how to get the departure? Kung ang ato ang given kay naatay angle, theta, o naatay certain distance sa length. So, mo ni siya, to get the departure, it is equals to length sine theta. Kung latitude po ang ato ang kwaon, natay length cosine theta. So, ma'am, nga naman na siya. So, kung dili mo gusto mag-memorize ana and malibog pa mo, mura ni inyong timanan, guys. Di ba latitude? So, unsaon man nato pagkuha sa latitude? So, we all know, we have to use the Pythagorean theorem. So, kung may kag Pythagorean theorem, so, nya ato ang given diri kay natay angle and natay length sa linya. So, unsa man to pagkuha? So, always remember, so ka tuwa, di ba? Remember the Sokatowa? So, since ang atong ang atong angle, so we have the hypotenuse, o yung atong pangitaon kay ang adjacent niya nga line, which is the latitude, so we need to use the ka. So, cosine. Di ba kay cosine is equals to adjacent, di ba kay common adjacent over hypotenuse. So, mo nang natay kani nga formula sa latitude. Next, kung ang departure na pod, since ang departure is at the opposite, di ba? Opposite line siya sa atong angle, sa atong given nga angle, so we will use the sine because di ba? So sine is equals to opposite, which is the depth, over hypotenuse. So, kamo na I know kabalo na mo kung yun saon na siya pag-derive para mo come out ta ani nga formula. So katuwaran na siya, guys. Okay? So mura gyud na inyong always remember diri sa y component we have the latitude, and sa x component we have the departure. So sign convention same ra ni siya sa algebra nato ay sa geometry nato nga kung going up and going to the right positive,
Okay, positive na siya ang sign convention. Kung going down and left, so it is the negative. Okay? So hopefully nasabtan ha. Next, so for a traverse to close, the following conditions must be satisfied. So mo ni siya ang traverse. Example ni siya sa traverse, guys. So mo lugar ni siya inyong yuta. So kung mo na siya ang inyong yuta, butang na to, mo ni diri ang point number 1, mo din ang point number 2, naatay point number 3, point number 4. Sample lang na ha, ug mo ni ang ato ang point number 5. Okay? So mo na siya tong point number. So ang traverse, guys, ang pagkuha nato sa traverse kung tagaan na ta og table, so mo ni dili ta magbase. For example, ang point 1 padulong sa point 2. So natay table. So tan-awon na to ang table line 1. So mag-imagine ta diri mo ni ang ato ang Cartesian plane or kuan. So moingon din siya nga north is na siya nani nga distance padulong diri sa point 2. So north na distance, for example 500 meter distance from north to east, no? So ang mo din diri ang kay since bearing man so diri atong theta always, di ba? So next na pod diri na pod ka magkuan para makuha nimo ang 2 to 3 nga line, di ba? So given na pod ka ana. So ang angle always, remember when we say bearing, ang atong reference meridian is always to the north or south. So ana na sad. Next pag ana na pod nimo diri. So mo na siya ang definition sa traverse. Kung kanina pod ang imong kwaon, diri na pod ka mag-reference. Kung kana imong kwaon, dira ka mag-reference hangtod sa ma-close nimo na ang traverse. Okay? So gumingon ka og close traverse na raw. For a traverse to close, dapat kung i-sum nimo, kung kaon nimo tanan ay ang summation sa latitude o sa departure, dapat equal na siya to 0. Okay? So kung pagkuha gali nimo sa summation sa latitude o sa departure, wala siya ni equal to 0, meaning wala na nag-close ang traverse. Meaning inani siya nga situation. Same diri sa ubos, guys. Okay? Now, if the given conditions are not satisfied, so summation of departure is equal to error in departure, tapos summation of latitude is equal to error in latitude. So meaning wala na siya nag-close. So kani inyo matimaan, guys. So kana. So kailangan nato ni kwaon pak. Okay? So para mas masabtan nato, let's proceed. So kailangan nato, so if pag summation gali nato sa latitude and departure, wala siya equal to 0. So di ba, meaning wala siya nag-close. So kailangan nato kwaon ang linear error of closure. So it is the magnitude or length of this closing error. Okay? So linear error of closure. So muna siya ang magnitude or length. So mauni siya ang linear error of kuan. So kani siya nga line. So para makuha na nimo nga line, kailangan nimo kuhaon ang iya ang kuan, ang error niya sa latitude, ang y component niya or ang latitude, o ang iya ang x component nga ang departure. Para makuha nimo ang lek, same ra na siya sa Pythagorean theorem lang yapon ta, di ba? Pythagorean theorem. So para makuha na to ang hypotenuse, mura ra kag nagkuha og hypotenuse ani gamit ang Pythagorean theorem. Okay? So lek is equals to square root of error in departure squared plus error in latitude squared. Okay? So same ra ning duha ka formula, guys. Same ra nang duha ka formula. So para makuha po nato ang direction, kung unsa ang direction sa ato ang linear error of closure, so just remember this formula down here. Okay? So para makuha nato ni, so we all know, so tangent of theta, for example, okay, wala pa ta kabalo kung pila ang length ani nga line, kung pila unsa ka taas ang kani nga line. So all we know, nakuha na nato ang latitude ug ang departure sa problem. So para makuha nato ang theta or ang angle gamit ang latitude of departure, unsa man sa sukatowa, di ba? So tuwa dito ta sa tangent theta is equals to opposite
over adjacent. Okay? So mo ng tangent atong kuan kay naraw opposite ang depth over adjacent nga latitude. Okay? So I hope you understand, no? So SOHCAHTOA, kuan niya po ni siya, same na ni siya sa SOHCAHTOA. So next. So naapod tayo relative error or relative precision dere. Same sa atong mga past nga topics, di ba nga gikuha na to ang relative precision. So the formula of relative precision dere kay di ba maing kag relative, kung maing kag relative precision, it is comparing, no? It is gina-compare nimo ang imong nakuha ug ang kung unsa ang measured. Okay? Okay, kung pila ang total distance ana. Basta kay mag-compare ka og duha ka butang ana. Okay? So, diri kay linear error of closure over total distance. So, as we all know na pag magkuha tag relative precision, we have to reduce it to unity. Okay? So, unsa man pag-reduce to unity, ma'am? So, numerator must be equal to 1. Okay? To reduce it to unity, numerator must be equal to 1. So, unsaon man na pag equal to 1? So, diri sa pag-focus ta ani nga formula. Okay? Focus ani nga formula. So, para ma-equal to 1 nato ning numerator nato diri, kay di ba linear error of closure man diri. So, para ma-equal siya sa 1, we have to divide it by itself. Okay? So, mo nang i-divide nato siya sa linear error of closure gyapon. Kung nag-divide ka sa numerator, you have to do it also diri sa denominator. So mag-divide gyapon ta diri og linear error of closure sa denominator. Okay? So mauna ni siya nga formula karon kaning relative precision is equal to length divide length over total distance divide length or linear error of closure, di ba? So kani pag-divide ani mahimo ni siyang 1, so manang 1 na ang naa nato diri over ang total distance gidividean din siya sa linear error of closure. So ang ato ang final formula sa relative precision is kani. Okay? So please remember this, please dili malibog kani ang ato ang memorization para sa relative precision. Okay? Kay sa last time ra ba sa atong quiz number 1 daghan kay nalibog. Okay? Daghan kay nalibog sayop ilang kagamit and I think wala pa gyapon sila kasabot pero hopefully mas nasabdan nato dere. Okay? So to understand it further, so let's proceed to our sample problem. So example number 1. So, from the data below, so muna kung gigon sa inyo guys, na naay table ihatag, tapos na given nga kanang mga line, so 1 to 2, so mauni ang distance, tapos mauni ang bearing. Okay? So, kani siya nga bearing, dito ka mag-reference sa point 1. Ang tip dayon sa distance, kani nga line, pag ma-identify na nimo nga line, padulong dira sa point 2. Okay? For the second row dayon, diri sa 2-3, dito na pud ka mag-reference sa point number 2. Okay? So gamiton nimo ni, so i-locate na pud nimo ning southeast 66 degrees and 54 minutes southeast, tapos kuhaon din nimo ang distance nga 70.38 meters padulong dito sa 3.3. So ang tip ani kay mo na pud tong point 3. To get the 3-4 nga line, dito na pud ka magbase na pud. Dito na pud ka sa point 3 magsugod padulong sa point 4, tapos ang 4-1 din kay point 4 ka magsugod padulong sa 1 hangtod sa maka-form ka og closed traverse. Okay, hopefully nasabtan na. So according sa itong problem, gamiton na to ni nga datas, we have to determine the linear error of closure muna ang first, and letter B, determine the relative error or the relative precision. Okay, next, so first nato attack ani nga problem, we need to get the latitude and departure. Okay? Since atong na-encounter nga mga problems, mauman ang atong kailangan para kay mauman ang formula. Mo atong kailangan para sa formula to solve the linear error of closure. Okay, let's proceed. Okay, memorize na mo sa formula ha. So, nabali ni siya guys. Nabali ni siya. Sorry. So, kani kay cosine. To get the latitude, it is equal to distance cosine theta. Tapos, kani is ato ning i-reason. So, ang departure kay L sin theta. Sorry, nabali.
Okay? So muna siya atong remember. So get your calculators para maka-follow ang all. Okay? Let's proceed. Okay, so wait lang. Send siya. Okay, balik. So, to get the latitude, diri sa 1-2. So, first, para makuha tong latitude kay type niyo sa calculator ninyo 59.82 meters, cosine 53 degrees and 27 minutes. So, para makuha na to na kay makuha tong latitude. So, para makuha po na to ang departure, we just need to change the cosine to sine. Okay? Hopefully, makakuha mo og kani nga answer. Same atong answer. So, 35.62 for the latitude and unsa na tawag ka ng 58.06 for our departure. Okay? So, take a look dere ha. Always remember, positive ni siya. Positive atong latitude, positive po atong departure. Ngano positive man, ma'am? Because of this. Okay? As we all know sa atong sign convention, remember, pag north, positive. So, mao nang kani diri, positive ni siya. And when we say east, kung padulong pod sa east, it means positive pod siya. Okay? So, ayun na inyo kalimti. Okay? Next. Sorry. So, next, let's proceed sa 2-3. So, so ano to pagkuha sa latitude of departure? So, same thing lang yapon. So, 70.38 cosine 66 degrees and 54 minutes cosine. Oh, so, mana siya. Put niyo sa calculator for our latitude. Sige, solve ninyo ha. And, ilisan lang ninyo ang cosine into sine para makuha po na to ang departure. Okay na? So, please compare your answers sa to. So, gina-expect na to ang latitude since south man ang nadiri. Kaya sa atong sign convention, pag going down gali siya or going sa south direction, it is negative. So, mag-expect nga negative diri. And diri sa pika sa atong departure, we have an east. So, padulong siya diri sa atong right direction. So, kung padulong gali sa right direction, meaning positive ang atong departure. Okay? So, hopefully, na-solve na ninyo ha. Compare tag answers. Okay. So, compare. Okay. So, hopefully, nakakuha mo negative 27.61 for our latitude and 64.74 for our departure. Okay. So, as you can see, negative ang atong latitude kay south man siya and positive ato ang departure since padulong man siya sa right or east man ang direction. Next, solve for our 3-4. So, to get the latitude, again, distance na 76.62, cosine 29 degrees and 08 minutes. Okay, 08 minutes. So, kuhaan yung latitude. So, pagkuha na to sa departure, just change the cosine into sine. Ilisin lang yung sine para makuha na to atong departure. Okay? Sige, i-calculate ninyo. Kay, ato na i-compare kung sakto bang inyong pag-calculate. Ha? Okay. Sa sign convention, so atong makita diri sa bearing nga, going south siya or downward. So, expected na to, ang atong latitude is negative. Pag abot na to diri for our departure, naka-west or going to the left. So, mag-expect na nga ang ato ang departure is negative also. So, hopefully, nakuha na ninyo ang answer. So, next, answer reveal. So, we have, okay, so negative 66.93 ato ang latitude and we have negative 37.30 for our departure. Hopefully, nakuha ninyo guys ha. If wala nyo nakuha, so you have another chance, okay? Para mas masabtan nato siya kung saon. Okay, to get the latitude sa atong 4-1 nga line, so distance, so 95.75, cosine 52 degrees and 0 minutes. So, mo na siya ang atong latitude. And to get the departure, again, just change the cosine to sine. Okay? Ayun kay kani sayop man ni siya, ha, sayop na siya. Okay, hopefully nakuha na ninyo ha. So for the sign convention, we have here north. So expected na to atong latitude is
positive, and we have here west, so padulong siya diri sa left side. So mag-expect ta nga our departure is negative. Okay? So let's proceed. Answer reveal. So hopefully ha, nakuha na ninyo. So answer reveal. So we have, okay, positive 58.92 ay 95 for our latitude, and we have negative 75.45. Okay, hopefully same tag answer guys ha. Don't worry guys, kay if wala ninyo na libog pagyapon mo ani, naara sa itong mga next slides, nagbutang ko dagto og ang giunsa siya ang computation niya mismo. So okay, so we need to sum it up. So kailangan na to i-check kung naa ba siya error or kung nag-close ba ang ato ang traverse. Again, we all know kung ang atong basihan kung nag-close gid ang ato ang traverse kay dapat pag sum nato aning latitude, pag kuon na to ang iyang summation sa latitude, dapat okay? Okay, pag kuon to ang summation sa latitude, pag kuon na to ang summation sa departure, dapat equal to 0 na sila. Okay? Kung equal to 0 na siya, meaning walay error. Pero if dili gali siya equal to 0, either positive siya or negative, meaning naa na siya error. Okay? So let's proceed. So kuha na to ang summation para makasolve. So okay. So i-anticipate ninyo ang sign aniha, ang sign convention niya diri. So get your calculus. Wait lang. So get your calculus. Unya, input ninyo 35.62 minus 27.61 minus 66.93 plus 58.95, and you will get the answer of kani. Summation of latitude or error of latitude is equals to positive 0.03. Meaning guys, ang atong latitude kay nanubra siya. Okay? Nanubra siya kay positive man. So nanubra siya og 0.03. Diri na punta sa PCAS, So get your calculators, i-calculate ninyo ni. So 48.06 plus 64.74 minus 37.30 minus 35.45. So enter equals, tapos check if nakuha ninyo ning 0.05 na summation of departure or error in departure. Okay? As you can see, positive. Okay? Very good. Ginakuha. So as you can see, positive ni siya diri. So meaning, nanubra siya. Okay? So wala nag-close. Kaya ang last ninyo nga linya kaning 4-1, meaning nagsobra siya. Okay? So wala nag-close ang atong traverse. So we need to determine the linear error of closure para mag-close atong traverse, and we also need to determine the relative error. So let's proceed. Okay. So mara guys, mo ni ha makita niyo diri sa taas, mo ni siya ang computation para pagkuha nato sa latitude o departure dito sa table. Okay? So A, determine the linear error of closure. So we have the formula. So gamiton lang nato ang Pythagorean theorem. So like as our hypotenuse, so square root of summation of departure squared plus summation of latitude squared is equal to kani. Square root of 0.05 squared plus 0.03 squared is equal to 0.0583 meters. Okay, so muna siya ato ang linear error of closure. Okay, next, determine the relative error. So as what I have said, diretso na lang ninyo i-memorize tong naka-reduce to unity na kay marong yun if dili kabalo mo reduce to unity. So atong formula dito is 1 over total distance over length. So is equals to, so atong total distance. So asa man ang total distance ato ma'am? So kani mo ni siya atong total distance. Okay, i-add lang na nimo tanang distance diya. So 59.82 plus 70.38 plus 76.62 plus 95.75, so is equal to 302.57. So maura na siya guys. Okay, so 1 over total distance over length. Okay, so answer.
Again, mag-remind na po ko sa inyo kay daghan kay uban nag-answer sa relative precision sa atong quiz number 1 nga always kung relative precision ang pangitaon, dapat nakaingon ani ang answer. Okay? Naka 1 over something. Dapat ingon ana ang answer kung paon ang relative precision. Okay, let's proceed. So next, balancing a traverse. So as same sa atong problema dito no nga pag sum nato sa latitude o departure, wala siya nag-equal to 0. Tapos positive atong answer, meaning na nobra siya. So we need to correct. So kailangan nato i-correct tong mga latitude o departure na nakuha nato kay kailangan mag-0. Okay, kailangan mag-0 ang summation niya. So we have two methods or rules nga atong pwede magamit para makorek nato ang ato ang latitude ug atong departure para mag-close na ang ato ang traverse. So first method, so compass rule method or the Bowditch method. So the correction to be applied in the latitude or departure of any course is proportional to the ratio of distance. Okay, always remember distance or length of the course to the length of the traverse. So kung compass rule method, kung compass rule ang gamiton, always remember the distance or length. Ha? Kana lang siya. So we have here, kani siya. So mauni siya ang correction. So ratio and proportion nagyapon ni siya guys, no? Mas dali siya kung ratio and proportion ato ang pamaagi. So always remember kaning silat diri mo ni siya ang correction sa certain latitude. Okay? Correction ni siya at a certain latitude over error of latitude. No? Error of latitude katong summation sa tanan latitude is equal sa distance atong certain nga latitude kung unsa nga latitude ang gipakuha. Okay? So kato siya nga distance niya over total distance. Next, on the other hand, when we talk about departure, so muni siya ang correction atong certain nga departure over error of summation of error sa tanang departure or kung pilang yang error is equal to distance atong certain nga departure over tanang total or total distance. Okay, hopefully nasabtan. Sige lang kay naman tay problem sa next slide so mas masabtan ni siya ninyo. Next, our second method is the transit rule. So the correction to be applied in the latitude or departure of any course is proportional to the ratio of the latitude or departure of the course to the arithmetic sum of all latitudes or departures in the traverse without regards to the side. Okay, so nakaingon siya diri, ratio daw gyapon siya no sa sum of all latitudes or departure. So unsa man ang sum of all latitude or departure? So mo na siya katong summation. Okay, summation. So, para mas masabtan nato, mao ni atong gamiton nga formula or atong pag-ratio sa ila. So, correction atong certain nga latitude over katong error gyapon sa tanang latitude, either positive or negative. So, niingon man siya diri nga in the traverse without regards to the sign. So, since ato daw i-neglect ang sign. So, mo makita ninyo diri sa tong problem, naka absolute value. So mao ni siya ang katong latitude atong certain nga latitude or atong certain nga line over summation of all naka-absolute nga latitude. And the other hand, mo ni siya ang correction atong certain nga departure tapos over no katong error sa whole nga error sa tanang departure is equal to absolute value atong certain nga departure over summation of absolute value sa tanang departure. Okay, to understand it further, so let's proceed no sa ato ang sample problem. Okay, so example number 2. So from the data below, so nara line 1-2, 2-3, 3-4, o 4-1. So, mo ni siya ang distances, given ang distances og given ang iyang mga bearing. So, same ra ni siya tong problem kaganina, no? So, let us determine the corrected latitude of line 1-2 using compass rule. Determine the corrected departure of line 3-4 using compass rule. So, kani siya, meaning, ato ang i-correct
kaning mga kaning for example diri sa A latitude sa 1-2. So asa man ang latitude sa 1-2? Ay nara din sa next problem. So letter C, proceed to determine the corrected latitude of line 4-1 using transit rule and determine the corrected departure of line 4-1 using transit rule. So next, so nakuha naman nato nino sa atong first nga problem, nakuha naman nato ni familiar naman ni no kabalo na mo sa pagkuha. So let's proceed. So diri again, kuhaon na lang nato daan ang summation of absolute no kay para unya dili na ta magbalik-balik. Okay? So summation of absolute. So since absolute man siya, so i-add lang nato siya tanan regardless na sa iyang sign convention. So kung negative ba siya or positive, kuhaon gyapon nato tanan. Okay? So latitude of 35.62 plus 27.61 plus 66.93 and plus 58.95. So pila man? So narang answer. So 189.11. Hopefully nga nakuha ninyo ang answer ana ha. Hopefully nga parehas unta taog answer. Okay, so mo ni ang answer. Next, diri na punta sa departure. So summation of absolute, dapat naka-absolute value no, summation of naka-absolute value nga departure. So 48.02 ay 06 plus 64.74 and plus 37.30 and plus 75 rather 0.45. So ay add na nimo tanan since i-neglect man ang mga signs. So we have hopefully nakuha ninyo ang answer nga 225.55. Okay? So let's proceed. So atong first problem. So determine the corrected latitude of line 1-2 using compass rule. Again, compass rule, basta gali compass rule, always remember ang i-ratio na to kay ang distance. Okay? So tan-awon na to kung unsa man ang distance. So kuhaon na to ang kuani 9-2. Okay, so unsa man ang distance ni 1-2? So makita ito sa table nga mo ni si 1-2, di ba? So iyang distance is 59.82. Okay? 59.82. So nara. So ang correction sa latitude at 1-2 over summation of latitude sa summation sa tanan ha, sa tanan ni nga latitude guys, sa tanan. Okay, sa tanan nga so 0.03 nara kani summation sa tanang latitude mo na siya nara ilat. So mo ni siya, so 0.03 is equal to distance, okay? Distance ni 1-2. So pila man ang distance? So 59.82. So shot the 59.82 over total distance niya. So mo ni ang total distance, di ba? Nara 302.57. So ato na siyang i-calculate, imo rang i-cross multiply diri ang 0.3. So pag-calculate nimo, so hopefully same taog answer ha. So 5.93 times 10 to the power of -3 or 0.00593 meters. So now kay na naman tay correction sa latitude ni 1-2, so we can now correct the latitude. We can now get the corrected. Okay? So for the correction, so ang latitude ni 1-2 kay plus minus correction of latitude ni 1-2. So ma'am, plus minus. So next, so to get the corrected latitude ni 1-2 is equals to pila yung latitude. So nara, latitude ni 1-2 kay 35.62. So 35.62 minus 0.00593. Ma'am, nganong negative man na ma'am? Unsay mong gibasihan? Nganong negative? So we all know nga pag summation na to ani niya tanan, pag add na to ani ni latitude, we get a positive sign. Okay? So meaning, nanubra ang atong latitude. So para ang ato biyang goal diri kay ma-close ang traverse. So when we say close ang traverse, dapat summation of latitude is equal to 0. Since nanubra man siya og 0.03, so kailangan nato siya kuhaan. Okay? So kuhaan nato. So maong pag-abot diri i-minus nato ni si 0.00593 kang 35.62. Hopefully nakuha ang anong minus. So
minus siya dira tungod kay nanubra ang summation of latitude. So kailangan nato siya kuhaan para ma-zero siya. Okay? So 35.62 minus 0.00593. So we have here a 35.614 meters. Hopefully same taog nakuha ang answer guys ha. Okay. Next, let's proceed. So sa problem, wait lang ha, hindi ko na ako makita, oy. -4, okay. Proceed. So determine the corrected latitude of 3-4 using compass rule. Again, when we say compass rule, ang atong timan-an kay ratio siya ni distance. Okay, distance. Sayop tayo dapat siya, dapat wala ning mga inguntaan kani. Wala dapat ni siya kay summation man siya sa tanan, di ba? Sige lang. Hopefully nasabtan ninyo. Next, sa atong formula or sa inyong nahinomdoman, hopefully nahinomdoman ninyo kay correction ni departure 3-4 over summation of summation of departure is equal to distance ni 3-4 over total distance. So, we have here ang atoang summation of departure kay 0.05. So again, remember, positive. Okay, so nanubra si departure. In order to correct it, kailangan ta minus. Okay, so later on. So, okay. So we have here 0.05. O distance daw ni 3-4. Asa man si 3-4? So nara si 3-4. So yan distance is 76.62 meters. Okay? So let's proceed. So 76.62 meters over yung total distance nga 302.57. So now calculate it. Hopefully same time nakuha ang answer. So okay, very good. Kaya mo ba no? 0.0127 meters. Okay. So now nakuha naman nato ang correction ni departure at 3-4. So we can now correct the departure. So corrected departure of 3-4 is equals to unsa man. So departure 3-4, unsa man ang departure ni 3-4? So negative 37.3. So negative 37.30 plus minus correction ni departure 3-4. So nara ang correction ni departure so 0. Again, ma'am, nanganong negative man ang diha, ma'am? Negative siya kay positive man ang atoang summation of departure, meaning nanobra siya. Okay? So para ma-correct nato siya, ang atong goal kay ma-close atong traverse. So kailangan ma-zero ang departure. So kailangan nato siya kuhaan kay nanobra man siya. Okay? So negative 37.30 minus 0.0127. So I guess hopefully very good kay parehas tao answer. So departure, the corrected departure of 1-3 ay 3-4 ni guys ha. So the correct 3-4 is equal to negative 37.3127. Hopefully nakuha ninyo ha. So let's proceed to letter C. Okay, same information gyapon ha. For this time, we will use the transit rule. Napod ni siya nga method. So determine the corrected latitude of line 4-1 using transit rule. Again, when we say transit rule, ang atong remember, ang atoan na pong ratio kay dapat sa summation of latitude. Okay, mga summation of latitude or summation of departure. Unsa ganito, kung distance atong gamiton kung okay, very good, kung compass rule ang atong method nga gamiton or atong rule nga gamiton. Okay? So kani kay transit rule man, so gamiton nato ang summation of latitude or the summation of departure. Okay, again, same raman gyapon siya guys. So correction ni latitude correction of 4-1 over total. Okay? Total error ni latitude. So wala na siya kay sa total man is equal to absolute value latitude of 4-1. So pila man ang absolute value ni 4-1? Nara 58.95. So positive man ni siya dire, di ba? So positive man pud ni dire.
Mo na siyang 58.95 over, okay, total summation of absolute na latitude. So pila man atong total summation latitude nara. So 189.11. Okay, so mo na siya 58.95 over 189.11. So calculate it. So hopefully same taog answer. So mo niya to answer. Okay? Next, pwede na nato makuha ang corrected latitude ni 4-1. So nara latitude 4-1. So latitude 4 is plus minus sa corrections. Latitude correction ni 4-1. Nara si yung correction. Okay, so 58.95. So nara diri. So 58.95 man yung latitude minus 0.00935. Ma'am, ngano ganitong negative ni ma'am? Kalimot ni ma'am. Ay negative na siya kay based diri sa ato ang answer positive man siya, meaning nanubra. Okay, nanubra siya, unya kailangan ba na to siya ma-close. So para ma-close siya dapat yung summation of latitude is 0. So kailangan to siya may minusan. So manang gi-minus siya. So pag calculate, I hope same tawag answer mao niya nga to ang answer. Okay, okay? Okay, thanks very much. Next, determine the corrected departure of line 4-1 using transit rule. So, same gyapon nga line pero departure ang pangita. So, same ra gyapon niyo, correct departure correction ay correction of departure 4-1 over wala gyapon niya total departure ay error departure of ay total departure error no is equals to absolute value ni departure 4-1 over summation of absolute value ni departure. So we all know nga ang ato ang error sa departure kay 0.05 and ato ang departure again ha absolute value departure ni 4-1 is we have negative 75.45. So negative siya diri ha pero ang atong kailangan is the absolute value man so atong i-neglect ang sign. So 75.45 atong gamiton over summation of departure nga 225.55. Okay, so calculate na ninyo cross multiply ning 0.05 dere. So I hopefully nakakuha ta og same nga answer 0.0167 meters. So nanatay correction sa departure. So now we can correct or we can now get the corrected departure of 4-1. So to get the kuan, so departure 4-1. So pila ito? So nara negative 75.45 plus minus departure correction of 4-1. So negative ato na siyang i-anticipate diri ang sign. So minus siya tungod kay positive man ang iyang summation. So kailangan nato siya kuhaan. Diba? So, hopefully, pag-calculate ninyo same taog, nakuha nga answer. Okay? If na mo wala na sabtan, then reserve na sa ato ang consultation later. Ha? Ilista lang ninyo. Take note lang para di mo mawala. Next, area computations. So, since we are as surveyors, we are asked to get the boundaries of line. So, kailangan po na to makuha ang area. Kung pilang area. Diba? Mga area. So, we have two methods na especially ginagamit. So, first is the trapezoidal method. And second is the Simpson's 1/3 rule. Okay? So, kani si trapezoidal method, pwede na nimo siya magamit. Bahala og naka-even ang gihatag nga basta ka ng mga latitudes ay elevation. Kung distances bitaw, kung even or odd siya nga offsets. Okay? Pero kani si Simpson's 1/3 rule is strictly for odd offsets only. Okay? Kabalo man siguro ng even og odd. Even kay ang 2, 4, 6, 8, 10 and onwards, while ang odd offsets ay mutang even. Okay, kabalo man no? Ang even kay katong 2, 4, 6, 8, 10, while ang odd kay mo ang 1, 3, 5, 7, and 9 and onwards. Okay. So mo itong formula, area is equals to 1/2 D. So D, kanang D kay common na siya, common distance. When you say common distance, so same ra ang iyang distances tanan.
times h1 plus hn, kung pila ka buok siya tanan mo nang naka-n na siya diri, plus 2 times summation of intermediate kung pila siya ka height, kung basta kay add nimo tanan height or tanan h. Sige lang, mas masabtan na ninyo later sa atong problem. Okay? Next, sa Simpson's rule, so 1/3 rule. So, ang to get the area kay we have 1/3 times d or the common distance times h1 plus hn. So, muna siya mga pinaka-last niya nga heights. Okay? Plus 4 times summation of even. Kung sa itong mga even, katong naa sa 2, 4, 6, 8 nga heights. Okay? Muna siya diha. Plus 2 times add. Katong mga height sa add. So, unsa man ni siya? So, mantong first, ay dili first, sa third na ta mag-start eh. Third, fifth, seventh, and so on. So, to further understand ni siya, let's proceed to our problem. Okay, so example number 3. So the following offsets were taken from a chain line to an irregular boundary line at an interval of 10 meters. Okay, specify siya diya interval of 10 meters. So ang interval daw kuno niya ani nga mga heights kay 10 meters. So muna siya atong common distance or the letter D. So we have 0, 2.5, 3.5, 5, 4.6, 3.2, and 0 meters. So muna siya itong mga height. So compute the area between the chain line. Okay? Compute the area between the chain line. So muna itong mga chain line kani, and kana pang duha ka lines. Okay? So kuhaon na to ang area kani nga mga area kani nasa tunga-tunga kana. The irregular boundary line and the end offsets by trapezoidal rule and Simpson's rule. Again, take note ha, kung ni say Simpson's rule, di ba kay for add offsets laman siya. So ma'am, unsa man to ma'am kung giingnan mi ma'am nga use Simpson's rule unya dili man add ang heights, ang yang offsets. For example, 8 man siya kabuok ma'am. Okay. So ang inyo lang gamitan og Simpson's rule kay ang 1 to 7. Okay, kay add raman, 'di ba? So 1 to 7. Pag makuha na nimo ang area gamit ang Simpson's rule, kuhaon day ninyo ang area sa 7 to 8 gamit kung unsaon gyud iya pagkuhang area. Kung inani ang area sa 7 to 8 ninyo, meaning gamiton ninyo ang trapezoid nga formula sa pagkuha. So, unsa man tong trapezoid? Itong i-recall. So, 1/2 times A, for example, mo nitong A times B mo nitong A times A plus B. So, di ba? Again, area sa trapezoid. So, 1/2 times A A na to nga distance plus B na to nga distance which is kani i-times na to sa height. So mo niyang height nga 10. Oh, yan na ra ha. So kwaon na to taman sa yang last nga add offset. So kwaon na to gamit Simpson's rule tapos i-add lang din nato tong remaining. Okay? So let's proceed. So first, trapezoidal rule sa tong gamiton. So mo ni ang formula, di ba? So 1/2 D. D is the common distance. So, unsa kay ang common distance nga giingon sa problem? So, we have here that 10. Diba? 10 man ang common distance. So, manang 10. Nara, check 10 times h1 plus hn. So, h1. So, muna ang height. First nga height. So, muna ito ang h1. So, it is equal to 0. Kay 0 man siya. So, muna siyang 0 plus hn. So, n man siya. Meaning, kung ang pinaka-last n siyang gigamit kay wala man ta kabalo kung pila ang gihatag sa given nga last. Basta kay kana siya pinaka-last. So atong hn diri kay 0 gyapon siya. Okay? So mo na siyang 0 diri. Plus 2 times h height daw, intermediate nga height, summation of intermediate. So i-add din nato ning mga intermediate. Tanan kaning naa sa tunga. So 2.5 plus 3.5 plus 5.0 plus 4.6 plus 3.2. Okay?
Now, i-calculate and we will get the area. Hopefully, nasabtan ninyo ha. Next, proceed to sa Simpson's rule. Simpson's rule, so area, so 1/3 times b. So man di ang common distance. So ang common distance sa problem is the 10 times h1. So atong h1 diri kay 0. So same ra gyud. So mato gamiton ang atong hn, ang pinakalas nga height is also 0. Again guys, bahalag 0 na ang naa sa inyong mga endpoints sa inyo gyapon na siyang isulat. Okay? Kaya kung inyo nang iniglo kay 0 man na, direta mag-start be. O, marong na dayon mo. Ha? Okay, so 0, 0. So, nag-gets na ning 10, nag-gets na ning 0, 0. Plus 4 times summation of even. Height nga even. So, unsa itong even? So, 2, 2, 4, 6. So, dere, sa atong case dere, ang atong even kay nara, mo ni ang number 2 kay mo ni ang 1, di ba? Mo ni ang 2. Mo ni ang 3, mo ni ang 4 nga heights niya, mo ni ang 5, mo ni ang 6, mao ning 7. Oh, so since 7 naman siya ka heights, so pasok kay ni sa Simpson's rule. Okay? Again, 4 times height sa even. So atong even kay kani, so 2.5 plus nara 4, so 5.0 plus even na, so 6, so 3.2. So ato na siyang i-add. Sabi dyan, plus 2 times height sa add. So, unsa man ang mga naa sa add? Unsa man ang mga naa sa add? So, add na to kay 3. So, maning 3.5. Add na to 5. So, napa 4.6. So, 2 times 3.5 plus 4.6. So, imo na siyang i-calculate sa calculator and you will get 196.67 square meters. Okay? If namoy wala nasabtan ani, take note kay ato para ma-raise na nimo sa consultation. Okay, next. Next, kay area computation for a closed traverse. Kaganina kay kung chain line. Okay? Mahibalaan ninyo kung chain line ang given kay na siya common denominator, common nga distance. Tapos maingon siya nga mga offsets. Okay, na yung mga height offsets. So kani kung closed traverse na gyud ang ipakuha nga area. So sa closed traverse nga area, nagyapon tayo duha ka method sa paggamit. Mao na siya ang DMD o DPD. So first na to, ato sang gamito na to ang DMD. So double meridian distance. Okay, method. So naay mga rules. Nara, rule number 1, the DMD of the first course is equal to the departure of the course. Okay? So, humingon gali og DMD, so double meridian distance. Always remember nga, departure ang gamiton. Naraw, DD, kaning meridian diri, kanang DD stands for departure. Para di mo mawala, timanin na ninyo departure na lang na ninyo ng D dira, ha? Meridian departure of the course. Okay? So, mas masabtan ni. So, ang first daw nga course is equal to the departure of the course. Oh, masabtan na doon niya sa problem. Rule number 2, the DMD of any other course is equal to the DMD of the preceding. So, ang DMD daw sa before na course plus the departure of the preceding. So, ang departure gyapon sa last nga course plus the departure of the course itself. Libog kayo no, pero you will understand it later. Okay? I will further understand it later sa itong sample problem. So next, rule number 3. The DMD of the last course is numerically equal to the departure of the course but with the opposite sign. So mura na siya, this will serve as your checking. So ang DMD daw sa pinakalas na nga line, dapat same daw og value sa departure pero opposite ang iyang sign. Okay? Next, pag makuha na nimo ang DMD, tanang DMD sa course, dili pa diha mag-end. Okay? So kay ang DMD kailangan din nimo siya i-times dito sa iyang latitude. I-times din nimo sa latitude tapos kwaon din nimo ang pag times nimo na sa latitude ang imo makuha kay double area or ang DA. Okay? Pag isam din na nimo tanang DA, since double man siya, ang answer niya kay 2A.
So area ra man itong kailangan maong ang summation of DA i-divide na to siya og 2 kay para makuha na to ang area. Okay, libog no pero masabtan na to na karon. Simple ra kay ni gyud. Ay yung paglibog-libog. Next, our second method is the DPD or the double parallel distance method. Okay, rule number 1, the TPD of the first course is equal to the latitude of the course. Okay, remember, kung ang DMD, ang kwaon sa iya kay departure atong gamiton, diri sa DPD atong kailangan is the latitude. Naraw, timanan nyo, parallel latitude. Okay, di ba? Latitude. So, muna na yung timanan guys, para dili mo malibog. So, meridian, departure, parallel latitude. Okay, of the course. Next, rule number 2. The DPD of any course is equal to the DPD of the preceding course or ang before niya nga course plus the latitude of the preceding course. So, ang i-add mo ang preceding course nga latitude. Ay, latitude sa preceding course plus latitude of the course itself. So, libog kayo siya no, pagbasahon na to, pero promise, simple na kayo ni siya sa to. Pagka mo na mag-solve. Next, rule number 3, the DPD of the last course is numerically equal to the latitude of that course but with the opposite side. Okay? Same pa siya, this will serve as your checking. Kaya ang DPD daw, dapat equal siya sa latitude. No, sa latitude sa last nga line, nga course sa line, pero opposite ang iyaang side. Okay? So, nara. So, para makuha na tong area, so, pag makuha na mo ang DPD, i-times na to siya sa departure. Diba? Times na to siya departure, makuha na to ang yang double area. Okay. Pag i-add nimo ang summation the summation of double area is equals to 2A. So, ang atong kailangan area man, so, kailangan to i-divide ang summation of the to 2 para area na lang ang mabilin. So, to further understand, kay basta ako nalibog pod ko aning mga wordings, no? To further understand, let's proceed sa ato ang example problem. Okay, nara. So, example number 4A. So, given the traverse, determine the area of the lot using DMD. So, sa ang DMD, double meridian method. Ay, double meridian distance. Okay? So, line. So, we are given this. So, natay latitude of departure na gihatag, diba? So, let's proceed na ra. So, line. So first, DMD. So kwaon sa nato ang DMD. So with the given rules, atong hinumdumon tong mga gipangatag niya nga rules, no? So niingon siya dito, di ba pag DMD kay we will use the meridian. So meaning departure atong gamitan. So niingon siya dito nga, sa rule number 1, ang DMD daw kay kung unsa daw ang departure sa first nga course. So diri sa line 1-2, unsa man ang iyang departure, di ba? 19.696, di ba? So mao daw na ang iyang DMD. So nara 19.696. Next daw, ang rule number 2, to get daw the DMD of lain na pud nga mga courses, kurso yarn. So to get the DMD of other course, kay dapat daw ang DMD daw sa previous, which is kani ang DMD sa previous, i-plus nimo sa departure sa imong previous plus ang departure pod sa anak nga course. Okay na gets? So ang DMD sa previous nga 19.696, ato din siyang i-add sa departure pod sa previous nga course, which is the 19.696, i-add na ha plus i-plus na po siya sa departure sa anak nga line. Anak nga certain nga line. So, 19.696 plus 19.696 plus 5.130. So, we will get the DMD of line 2-3, which is 44.522. So, follow ninyo ng green nga line sa. So, diri sa first nga DMD, we have here the red arrow. So, kung unsa ang departure diri,
maupod na ang ato ang DMD sa atong first course. Okay? Para makuha na to ang DMD sa second course, so ang DMD sa previous na raw kaning araw nga green. So ang 19.696 i-add siya sa departure pod sa previous which is the 19.696. Tapos i-add po siya sa departure sa ana nga certain nga line nga 5.130. So we will get an answer of a DMD of 44.522. Again, so same rin pa itong buhaton. So i-add na to ang previous nga DMD. So ang previous nga DMD nga 44.522 plus na to siya sa departure sa previous which is the kaning blue nga arrow sundo na which is the 5.130. Okay, mo man yung departure sa previous. Plus, i-add na to siya sa departure ana certain nga course. So, nga negative 24.826. So, pag-add, sige, add na yung 44B, kani, o kani. Hopefully, same tag-answer ha. Okay, 1, 2, 3. So, we will get an answer of 24.826. Again, ang sa giingon sa rule number 3. Okay? So, sa last daw nga course, ang DMD, to check ha, to check, i-checking kung sakto ba ang inyong pag-DMD, kailangan daw, same daw ang departure o ang DMD sa last course. Pero, opposite iya ang sign. So, as we can see diri, ang departure kay naka-negative siya. Pag abot na to diri sa DMD kay positive siya. And, parehas ang iya ang value. Meaning, correct atong gibuhat nga procedure. Okay. Next, pag nakuha na nato ang tanan DMD, kuhaon na nato ang double area. Kay double area biya. So to get the double area unsa ganito, so i-times nato ang kaning DMD diri i-times nato sa latitude. So manaman ta sa departure, di ba? So sa latitude na pud ang ato So okay, i-times na ninyo ha ang DMD. So 19.696 times 3.473. So the answer is equal to 68.404. Okay. Next, ang kanina pong kuan, ang kanina pong kuan way kaning 44 kaning DMD nga 44.522 i-times na pud nato sa latitude ni 2-3. Pila man? Ay, no, nakuha na ang answer. So pag times ni mo na, correct ba yung answer nga nakuha nara? So 627.538. Okay. Next, atong last nga course. So, ang DMD nga 24. Pila ni? 826 i-times na to sa latitude nga negative 17.568. Pila man? So, negative 436.143. So, okay. So, I hope nasugtan na. So, double area method pa ni siya. Okay, so ang atong kwaon nga kay area. So para makuha na to na siya, i-add na to ning tulo. So i-summation. So 68.404 plus 627.538 minus 438.143. So summation. So ang answer is equal to double area is equal to 259.799 square meters. Since area man natong kailangan niya, double area man, di ba? Summation of dA is equals to 2A. So area na itong kailangan. So, kaning summation of dA, ato siyang divided by unsa? Divided by 2 na to siya. So, para makuha ang area. So, 259.77 divided by 2. So, we now get the area which is 129.8995 square meters. Hopefully, nasabtan na. So, let's proceed to our last problem. Ay, same problem pero using DPD. Okay. Now, when you say DPD, that is a double parallel distance. So ito, basta parallel sa DPD, dito na punta mag-base sa latitude. Okay? Ay, sayop din yun. DPD niya, kani guys. Wala na ako na-edit kani. P din ni siya P. DPD. Okay, DPD na siya. Okay. Next, so para makuha na to first, so
Rule number 1, kung unsa daw ang latitude anang first nga course, maupo daw ang DPD sa first nga course. So, since 3.473 man ang latitude diri, so ang atong DPD diri kay 3.473 pod. Okay? Hopefully nakuha ha. So, next, DPD ni Happy. So, next, ang DPD daw sa another course except sa first, ang pagkuha sa DPD kay previous DPD, so ang DPD before ana nga 3.473 plus latitude sa preceding or sa course before latitude ha. So 3.473 plus na to sa latitude anang certain nga area. So 3.473 plus 3.473 plus 14.095, we will now get the DPD of course 2-3. So, hope na-calculate ninyo. I hope same tag answer na ra. Answer reveal. So, we'll get 21.041. Again, yun sa niha, kaning green nga arrow. So, from 3.473 plus 3.473 sa latitude sa before plus iya-add yung latitude nga 14.095 is equal to 21.041. Okay. Now, next, sa last course, sa course 3-1. So, to get 21.041 plus 14.095 minus 17.568, and we will now get the DPD. Naraha, DPD na siya. DPD of our last course, which is 17.568. Again, unsa itong rule number 3? Kailangan daw ang DPD kay equal siya sa latitude, pero dapat different ang iyang sign. So makita nato diri ang latitude kay naka-negative, pero ang atong DPD kay positive. Pero and also same ang iyang magnitude nga 17.568 nga 17.568. So now na natay DPD. So next, mo proceed na sa pagkuha sa tong double area. Okay? So para makuha na atong double area, since humana man ta kang latitude, diri na punta kay departure. Okay. So DPD times departure na punta. So 3.473 times 19.696. Ang answer 68.401. Hope nasabta na. Next. DPD 21.041 i-times na to kang 5.130. Answer is equal to 107.490 ay 940. Next, DPD 17.568 times na to sa departure. So, nara, negative 24.826. Hopefully, same tag answer na ra, equal to negative 436.143. Okay. So, now, nakuha naman nato. So, kuha na to ang summation of double area. So, summation of double area, we have negative 259.799. As you can see, same ra siya dito. Okay? Same ra siya sa atong previous using the DMD. Diba? Same ra siya. So, now, kaya naman tayo double area, pwede na nato makuha ang atong area, ato lang i-divide og 2 ang atong summation of DA. Again, take note, kung makakuha og negative diri nga summation of DA, same diri, i-neglect na nato ang sign pagkuha na nato ang area. Okay? So dili na mag-mind ang sign kay wala may negative nga area, di ba? Make sense? Nara. So 259.799 divide 2 is equal to 129.8995. Same ra ang iyang answer. Okay? So hopefully nga nasabtan ninyo ha. So guys, that's it for our episode number 6, no? So hopefully nga nakasabot mo. So if you have any questions, clarifications, you can raise it on niya sa ato ang consultation nga 6 to 7 p.m. So isa-isa lang taha, 1 by 1 ang ato ang consultation. So if wala pa ta ka na-admit nga ipasulod sa meet, so please try to wait. Be patient to wait kay napakay classmate nga nag-una. Pero if you don't have any questions regarding ani, kinasabtan gid kayo nimo, di ba? Kay syempre fast learner ba yatan dire. So kung nasabtan kayo nimo, then pwede na kadili mo sulod sa atong meet. Okay? So I will just wait until 7
PM. So kung wala gyud mo sulod sa kumit, then ma-exit na ko. Okay? So that's it. Hopefully nasabtan ninyo to, and God bless and take care. Be safe always, guys. Love lots. Bye.